Paano nga ba mas makilala si Lord? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Hello po muna kay Helen Halili ng Tarlac. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel at sa bawat isa po sa inyo na alas 5 ng umaga, nakaabang na po sa ating mga devotions. Maraming salamat po sa inyo. Maligayang kaarawan po kay Ma'am Jocelyn Salva na lagi po natin kasama dito sa online gathering tuwing gabi. And happy birthday rin po kay Philip De Ocampo. At binabati ko rin po na belated happy birthday si Anastasia Bratos. Now, yung topic po natin ngayon ay knowability of God. Yung Diyos po natin ay pwedeng makilala. God is knowable. Not fully. Ibig sabihin, hindi natin talaga lubusang makikilala yung Diyos. Kasi He is God. How can you know God fully? Pero, we can know Him truly. So, God is knowable, not fully, but truly. Ibig sabihin, totoong-totoo na makikilala natin yung Diyos at yung katangian ng Diyos, but not entirely. So, this means we're not left in the dark trying to guess who He is. Hindi tayo nanghuhula kung sino yung Diyos. Ibig sabihin, inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa atin through His Word, His works, and most of all through Jesus Christ. God has revealed Himself so that we cannot only know about Him, but actually know Him. This is not just information, it's relationship. Pakatandaan po nating mabuti, yung Diyos, ipinakilala niya yung sarili niya sa atin. Hindi lang basta makilala natin siya sa isip, mentally, kumbaga nasa nasa mind, parang may idea ka sino ba yung Diyos, kundi upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. So it's relationship. Though He is infinite and we are limited, the God of the universe invites us into personal fellowship with Him. Sabi po sa John chapter 17 verse 3, nung nananalangin ng ating Panginoon Jesucristo, kausap niya yung Diyos Ama, sabi niya, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ibig sabihin, makikilala talaga natin. We're able to know who God is, that they may know you, the only true God. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. So, sa ibang translation po niyan ay that they may know you. Minsan po kasi yung mga memorize ko mga verses, yun yung nasasabi ko kaysa dun sa mga version dito na pinapakita ko sa inyo. Anyway, una pong katuruan ngayong araw. Tandaan po natin 3 R tsaka 3 K. Meron tayong 3 R tsaka 3 K. Paano ba mas makilala si Lord? Unawain po natin itong 3 R tsaka 3 K. Una, revelation. Ang Diyos po natin ay imposible nating makilala. Clueless po tayo, para tayong nasa kadiliman kung hindi inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. So that's number 1, revelation. God wants to be known through Christ. Ibig sabihin, ang ating Diyos, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag nakilala mo si Jesus, pag naunawaan mo sino si Jesus, naunawaan mo na rin ang Diyos Ama. Sabi po rito sa Hebrews chapter 1 verse 1 through 3. Sabi po, "Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets." So sabi nung sumulat ng Hebrew, probably si Paul, sabi niya sa Old Testament, naalala niyo ba, puro propeta yung ginagamit ng Diyos para mangusap sa atin? But in these last days, tandaan po natin, New Testament pa lang, last days na. Yun yung last days, no? But in these last days, He has spoken to us by His Son. Sa Old Testament, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero pagdating sa New Testament, yun yung last days, huling mga araw. So, but in these last days, He has spoken to us by His Son. Ibig sabihin, sa New Testament, nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng anak, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Sino ba si Jesus? Verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Matindi. Ibig sabihin, si Jesus Christ, pag nakita mo si Jesus, nakita mo na rin ang Diyos Ama. Sabi po rito, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Kaya sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 14 verse 9, ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. God revealed Himself through the Lord Jesus Christ. Kaya po hindi na tayo makukonfuse eh.
Salamat sa Panginoon kasi inihayag ng Diyos Ama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Diyos Anak. Wala na tayong confusion. Alam na natin kung sino yung Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung una, revelation. God wants to be known through Christ. Now, anong kasunod ng revelation? Yan po yung magandang tanong. Bakit ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin? Isipin niyo po sa mga nagde-date, no? Bago sila mag-date, or meron kang crush na crush, no? Sa eskwelahan, sa office nyo, pwedeng nasa kabilang department. Di ba ang una mong gagawin pag gusto mo talaga yung tao na yun? Gusto mong magkakilala kayo. Pero what's the purpose? Anong point ng magkakilala kayo? Para lang malaman yung pangalan? Ang point po ng pagkilala, ang kasunod po niyan ay relationship. So point number 2, relationship. God wants genuine relationship. Gusto ng Diyos ng tunay na relasyon sa atin. Sabi po sa Revelation chapter 3 po ito, verse 20. Sabi po dito, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me." Napakaganda po, no? Ang konteksto po nito ay patungkol to sa church sa Laodicea. Medyo mahaba po yung mga verses. I-explain ko na lang sa separate video na usually ginagawa ko po right after this devotion. Pero mag-focus lang po muna tayo dito sa verse 20. Sabi dito, 19. Tingnan natin yung 19. Sabi dito, "Those whom I love." Sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga taong minamahal ko. That's very relational. "I reprove and discipline." Dinidisiplina ko. So, be zealous and repent. Magsisi na kayo. Yung mga Laodicean po yan, pinagsisisi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door." Kumakatok ako sa pintuan ng iglesia nyo. Dapat ako nandyan sa sentro ng iglesia ninyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Bakit ako nandito sa labas? Kumakatok ako kasi gusto ko makipag-fellowship sa inyo. Ang problema dito sa mga Laodicean, pinagpalit na si Jesus. Yumaman na kasi. Maganda po yung background nito. Explain ko po later, no? Sa devotion natin. Pero sabi dito, "For you say, I'm rich, I've prospered, and I need nothing." Marami pong tao, yumaman na, umunlad na, wala nang pakialam sa relasyon sa Diyos, wala nang time sa Panginoon, hindi na iniisip yung Diyos, ang iniisip lang kayamanan at paano magpayaman. Pero alam niyo po, sabi rito sa verse na ito, ang gusto ng Panginoon Jesucristo, makipagrelasyon. "Those whom I love, I reprove and discipline." Sabi niya, I'm knocking at the door. Kapag pinagbuksan ninyo, I will come into him and eat with him and he with me. That's very relational. Hindi ka makikipag-date at ayayin mo isang taong magkape at kumain kung hindi mo gustong maging intimate doon sa tao na yun. So, lalo na sa ancient Near East, kapag inaya mo yung isang taong kumain, o kaya in-invite mo na kumain kayo sa isang sa tahanan, that's intimacy eh. Mga kapatid, gusto po ng Diyos ng intimate relationship with us. Not just knowledge, not just knowing. Hindi gusto ng Diyos na magkakilala lang tayo sa pangalan, no? Gusto ng Diyos lumalim tayo sa relasyon sa Kanya. Kaya po, point number 3, rebirth. Kaya po merong pagsisisi eh. Dito po sa verse natin sa Revelation, sabi dito, "Mahal ko kayo eh. Kaso nagpakalayo-layo kayo sa akin. Pinagpalit niyo ako sa kayamanan ninyo. At sinasabi ninyo, I don't need anything." Sabi ni Jesus Christ, "Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent." Magsisi, manumbalik sa Panginoong Jesucristo. At ang mga tao nagsisisi po, mga kapatid, nagkakaroon ng rebirth. Rebirth, ibig sabihin, ipapanganak kang muli. Kung ikaw, hindi ka nakakilala pa sa Panginoon, clueless ka, sino pa talaga si Jesus, bakit siya namatay doon sa krus, mga kapatid, you need to repent. Ang kasunod ng repentance, rebirth. Ipapanganak kang muli. God transforms us into Christ-likeness. Gagawin ng Diyos, gagawin kanya katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, bakit gusto ng Diyos na gawin tayong katulad ng Panginoong Jesucristo? Kagaya po sa nakasaad sa Romans 8:29. "For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son." Maging katulad ng kanyang anak. Alam niyo po bakit? Ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung relasyon ng ama at ng anak, unbreakable. Solid. Walang ginagawa ang anak na ikasasama ng loob ng ama. At walang ginagawa ang ama na
contrary sa anak. Solid yung relationship ng Diyos Ama at Diyos Anak. Solid yung pagmamahalan. Solid yung relationship. Yung bond, unbreakable. Kaya po gusto ng Diyos, i-transform din tayo, gawing katulad ng anak at makipagrelasyon sa Kanya. Napaganda po, ano? Revelation, relationship, rebirth. Paano po natin ito isa sa buhay? Number 1, keep up your prayer life first thing in the morning. Kung naipagpalit na natin ng Diyos dahil sa kayamanan, kabisihan, at sa mga bagay-bagay na nakapaglayo sa atin sa Panginoon. Mga kapatid, number 1, keep up your prayer life first thing in the morning. Yung paggising mo pa lang, kausap mo na agad si Lord. Lord, thank you po, nagising pa ako. Pagdilat ng mata mo, nagpipray ka pa rin, Lord, salamat sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, kapatid, magulang. Lord, thank you sa kakainin namin. Lord, thank you, may trabaho pa membro ng pamilya ko, tatay ko. Lord, ako, mayroon pang trabaho. Umpisa pa lang, sinusimula mo na yung panalangin. Sinusimula mo na yung araw mo sa pakipag-usap sa Diyos. At isinasangguni mo na sa Panginoon lahat ng iyong alalahanin. At sinasabi mo na rin sa Kanya, Lord, kailangan ko po ng tagumpay throughout the day. Pinagkakatiwala mo na sa Panginoon yung mga transaction mo for that day, mga dealings mo for that day, lahat ng activities at gagawin mo for that day, ibinibigay mo na rin sa Panginoon para yung Diyos yung magpala sa'yo, magbasbas sa'yo. At the same time, ginagawa mo na rin yung pakikipag-date sa Panginoon, masinsinang usapan. Sinasabi mo sa Kanya yung problema mo sa Panginoon, no? Sinasabi mo sa Kanya yung lahat ng mga hinaing mo. Keep up your prayer life. First thing in the morning, pagkagising pa lang, nagsisimula ka ng magpuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon, at sinasabi mo sa Kanya ang lahat ng iyong hinaing at mga prayer request. Point number 2, keep at reading the Bible daily even on busy days. Kahit sa mga busy na mga araw, lagi nating basahin ang salita ng Diyos. Keep at reading the Bible daily. So, meron tayong prayer, tayo nangungusap sa Panginoon. At the same time, meron tayong Bible reading, ang Diyos yung nangungusap sa atin. Ang tawag po dyan ay communication. Hindi po one-sided na ikaw lang yung nagsasalita sa Diyos, yung Diyos din ang nagsasalita sa iyo kapag binabasa mo yung salita ng Diyos. So, prayer and Bible reading, communication po ang tawag dyan. Ang isang relasyon na walang communication ay hindi totoong relasyon. Meron bang mag-asawa na hindi nag-uusap? Meron bang magkapatid na hindi nag-uusap? Meron bang kapag ang magkapatid hindi nag-uusap, broken relationship na yun. Malalim na yung samaan ng loob, nagpakalayo-layo na yun sa isa't isa. Walang tunay na relationship na walang communication. Kailangan laging may communication. Point number 3, keep on knowing God theologically and relationally. Mas kilalanin pa natin ang Diyos, dalawang bagay po. Theologically, ibig sabihin, inuunawa mo talaga yung Diyos. Sino ba si Lord according to the Bible? Theologically speaking. Ang kasunod po nun ay relationship. Again, ulitin ko po, ang Diyos hindi pinapakilala yung sarili niya sa atin para lang makilala yung pangalan niya. Gusto niya relationship. Kaya ang pagkilala natin sa Diyos, twofold. Theologically and relationally. Now, bigyan po ng example. Kapag inihayag ng Diyos yung sarili niya bilang Ama, that's theological. Naunawaan mo, He is our Father in heaven. Pero yung relationally, iba po yun. Dahil Ama ang revelation ng Diyos sa kanyang sarili, tayo po magpapakaanak, magiging masunuring anak sa Ama natin sa langit. Now, kapag inihayag ng Diyos yung kanyang sarili bilang hari, theological yun. God is King. Pero yung relationally, ito po yung magpapasakop tayo sa paghahari ng ating Diyos. So, laging magkasama yun, theological and relational. Lord, inihayag mo yung sarili mo bilang makapangyarihan sa lahat. Ako na nakaunawa noon, hindi na ako mag-aalala sa buhay, makapangyarihan yung Diyos eh. Relationally, may application sa buhay. So, keep on knowing God theologically and relationally. Now, para po mas lumalim yung ating talakayan patungkol po rito, ito po yung discussion question. How is knowing God theologically equally important with knowing God relationally? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you that you are not distant or unknowable. You have revealed yourself in so many ways through your word, your creation, and through Jesus.
Help me to know you more each day, not just in facts, but in friendship. Open my eyes to see your heart and to walk closely with you. As I grow in my knowledge of you, change me into Christ-likeness. Please, let me know you theologically and relationally. Give me wisdom and diligence to study the Bible. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama po natin dito sa ating daily devotion. Salamat po sa inspiration and encouragement. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.